May mga taong akala nila gutom sila. Pero ang totoo, nasanay lang ang kanilang mga katawan. Nasanay sa oras, nasanay sa matatamis, nasanay sa paulit-ulit na pagkain, kahit hindi na kailangan. At dito nagsisimula ang isang problemang hindi agad napapansin. Tol, kain tayo. Nagugutom na naman ako. Tara, doon na lang tayo. Marami ang nagsasabing, parang lagi akong gutom. Pero kapag tiningnan ang buong araw, hindi gutom ang paulit-ulit na dahilan. Hindi lahat ng gutom ay gutom. May gutom na galing sa tiyan at may gutom naman na galing sa nakasanayan. At kapag hindi natin alam ang pagkakaiba nito, paulit-ulit nating pinapakain ang isang problema na tahimik lang. Lalo na sa Filipino setting, natutulog ka pa, gigisingin ka na, o halika na, nakahain na ang breakfast, kumain ka na. Tapos pagdating ng lunch, nasanay tayo na may lunch and of course may dinner, no? It goes back patagal na sa old periods pa na talagang sinanay na at least 3 times a day kumakain ang tao. Well, in fact, pwede naman talagang hindi. Madalas po nating marinig, gutom ako. Pero minsan, hindi talaga ito gutom. Ipapakita ko po sa inyo kung ano ang madalas na nangyayari sa loob ng katawan. Kapag kumain tayo ng matatamis o pagkain na mabilis tunawin, kagaya po ng matamis na tinapay o kaya ay soft drinks, ganito po kabilis pumapasok ang asukal sa dugo. Para bang asukal yan na hinahalo mo sa tubig. Yan. Mabilis lang siya na natutunaw. Kaya mabilis din ang pagtaas ng asukal sa dugo. Mabilis din naman itong bumababa at hindi po ito tumatagal. At kapag bumaba ang asukal sa dugo, ang unang nararamdaman natin, gutom. Pero pansinin ninyo, sandali pa lang ang lumipas. Ang tanong, kailangan ba talaga ng katawan ng pagkain? O nasanay lang ba ito na kapag bumababa na yung asukal natin, kailangan sundan na agad ng kain? Sa maraming pagkakataon, hindi gutom ang problema. Sanay ang katawan sa paulit-ulit na pagtaas at pagbaba ng asukal sa ating mga dugo. Kaya tayo parang laging nagugutom. Hindi dahil kulang ang pagkain, kundi dahil mali ang signal na natatanggap ng katawan. Pag kasi ganyang mga sugary food stuff, no, nagbibigay yan ng tinatawag na sugar spike sa katawan natin, no? Biglang tumataas yung sugar natin sa katawan, so nasa-sense ng brain natin yan, inuutusan yung ating lapa, yung pancreas, na maglabas na ng insulin. Kasi overload na siya ng sugar, ang kailangan gawin ng katawan, i-absorb niya ngayon yung sugar na kinain niya. Pagka-absorb naman ng sugar, kung madalas na ganyan, bababa na ang level ng insulin mo and time will come, hindi mo na ma-appreciate, no, yung kinain mo at ang pakiramdam mo, lagi kang gutom ngayon. Ayon sa mga pag-aaral sa kalusugan, ang madalas na pagkain ng matatamis at ultra-processed food ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Kaya paulit-ulit itong nangyayari, nasasanay ang katawan. At dito nagsisimula ang sobrang pagkain, pagdagdag ng timbang, at unti-unting problema sa blood sugar. Nako, pwede maging subject yan sa pagiging pagkakaroon ng tatawag na pre-diabetes. Kasi ang mangyayari, kain ka ng kain, hindi mo pa na-absorb yung kinain mo. Maybe after 2 hours kakain ka na naman, kakakain mo lang 2 hours prior, yung sugar mo may iipon. So tataas ang level ng sugar mo and time will come, coming from a pre-diabetes na mataas ang level ng sugar mo, magiging talagang diabetic ka na.
Kapag gutom, piliin ang pagkain na hindi minamadali ang katawan o mabilis matunaw. Pagkain na may protina, itlog, isda at manok. Pagkain na may hibla o fiber, gulay, munggo, kamote, saging na saba. Kung kakain ng kanin, huwag sobra at samahan ng ulam na protina at gulay. At tubig, hindi matatamis na inumin. Hindi kailangang perpekto, kailangan lang mas tama kesa dati. Kapag biglang nagutom, subukan muna ito. Uminom muna ng tubig at maghintay ng mga 10 minutes. After nito, tanongin ang sarili, gutom ba ito o nakasanayan lang? Kung gutom ka pa rin, kumain. Pero kung nawala, nakasanayan lang pala natin. Kapag napansin natin ang ganitong pattern sa sarili natin, doon nagsisimulang magbago ang ating pananaw. Hindi pala tayo laging gutom. Madalas, sanay lang ang katawan. Hindi naman po ito diet na kagaya ng ginagawa ng iba, no? Ito po ay pag-unawa sa katawan at pagkilala sa pangangailangan nito. Sa ating mga mahal na magulang, sanayin po natin ang ating mga anak na kumain ng mataas sa protina, ika nga, lalo na sa umaga, no? Three simple food stuff kung pwede natin i-try. Try natin sila sa gulay, sa prutas, and of course sa isda. Yung isda natin, sabaw. Masabaw, wag ho prito, no? And of course, wag masyado yung mga, actually, kung pwedeng alisin na nga yung mga matatamis na synthetic na sweets, no? Na binibigay natin sa ating mga kabataan. Kapag paulit-ulit nating pinapakain ang katawan ng maling signal, unti-unti rin itong napapagod at nasisira. At kapag naunawaan natin ito, hindi na kailangang pahirapan ang sarili. Hindi kailangang laging magutom. Kailangan lang nating makinig sa tunay na pangangailangan ng katawan.